Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto, di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Paglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Adjes ho ng Agosto. Kumusta ho kayo mga bossing adjes ho ha? Yeah. Huwebes tayo ngayon, Lex. Yes, Huwebes na ho. Malapit na ho. At ano na naman ho tayo, mag-weekend na naman tayo. Pero malaking balita ho ngayon na mga ka-KP, paring Ben, yung ating pong gobyerno ay naglunsad no, ng bagong para sa mga nangungutang. Ay, nako. Ito ho yung pondo sa pagbabago at pag-asenso. Aya. Di ba naalala mo, ayaw na ayaw ho ng ating Pangulong Duterte na kayo po'y mangutang sa mga 5-6. Nako po, dahil kayo po'y, grabe kayo dun. Imbis na makaahon kayo sa kahirapan, mas lalo kayo nalulubog sa kahirapan. Bakit? Bombay lang ba? Bakit yung mga 5-6 lang ba? Meron dyan, may iba. Ay, iba dyan. May mga lending dyan. Sobra-sobrang Ay, nako. Kaya that leads us to our main topic for today, which is love. And then. Utang ho, utang. Utang! Yan ang pag-usapan natin mamaya. No, by the way, doon ho sa mga humahanap po, doon kay Tul Erwin. Yun. Birthday niya ho ngayon. Kaya excuse me muna siya. Birthday boy. Kung nanonood si Tul Erwin, happy birthday na sa iyo. Happy birthday, parang Erwin. Birthday. Ano na ba siya? Nasa 60 years old. Ano pa lang, nakapako na siya sa 49. Hindi natataas yan. Happy birthday, enjoy ha. God bless you. Eto na ho ang primetime sumbungan, imbestigahan at balitaan, serbisyo publiko, umpisa na. Credit company, inirereklamo. Kung maningil, asal diablo at demonyo. May pagkakautang, hindi naman tumatakbo. Alamin sa Kilos Pronto. Kumpanyang Prime Super Club sa Quezon City, matigas ang ulo. Management sinuway ang desisyon ng gobyerno. Bayad sa sinibak ng mga tao, itinatago. Alamin sa Kilos Pronto.
Mga taga-barangay Pook sa Santa Rosa, Laguna, humihingi ng ayuda. Matagal ng baha sa kanilang lugar. Kailan kaya mawawala? Alamin sa Kilos Pronto. OFW sa Saudi, humihingi ng saklolo. Makaalis sana agad sa bahay ng demonyo at manyakis na amo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Eto, buena mano, umpisahan natin ang serbisyo publiko. Sumbong Metro ho tayo. Isang ginang ang nakatanggap ng mura at pagbabanta. Pakukulong at papatayin daw ng isang lending company. Abay, loko-loko to Lumapit sa Kilos Pronto si Josan May Monica Ortega. Reklamo niya ang matinding panggigipit, pagmumura at pananakot ng collection agency ng Home Credit Philippines. October 2016, nagkaroon siya ng loan sa kumpanya, pero dahil nagkaroon siya ng problemang pinansyal, 3 buwan lamang nabayaran niya ang nasabing loan. Dito raw nagsimulang nakatanggap ng mga panggigipit na tawag mula sa collection agency na Home Credit Philippines. Isang attorney, Manuel, ang tumawag sa kanya at sinisingil siya na magbayad ng 40,000 piso dahil kung hindi tutupad, ay matutulad daw siya sa mga drug pusher na namatay sa Cavite. Sinubukan naman daw ni Josan makipag-areglo sa Home Credit Philippines upang magkaroon ng bagong terms sa loan contract niya ang kumpanya, pero sinabihan daw siya sa collection agency ka na lang makipag-usap. Kaya dito ngayon, kasama natin si Josan May Monica Ortega. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, sir. Anong huling pag-uusap ninyo ng Home Credit Collection? Ano po, sir, tumawag po sa akin si Sir Manuel na idadala na lang daw po niya sa korte itong kaso. Kasi meron daw po kang 4 na kaso. Meron daw po siyang sinasabi na estafa. Tsaka daw po yung breach of contract, tapos panloloko daw po, tsaka po yung small claims. Alright, sige. Para linawan ang issue ito, makakausap natin ngayon si Jerome Mangahas, Communication Director ng Home Credit Philippines. Sir, magandang hapon, Mr. Mangahas. Magandang hapon po, Sir Ben at Sir Alec, at salamat po sa inyong pag-anyaya sa amin sa inyong programa. Gusto namin maging patas at parehas makuha ang inyong panig, pero dito ho sa nakaabot sa amin, correct me if I'm wrong, ito ho ba'y alam nyo kung anong pinagagawa ng inyong collection agency? Yes po, actually na-confirm na po namin ang complaint ni Ma'am Josan. In fact, gusto rin po namin pasalamat sa kanya dahil kanyang pinagbigay alam sa amin ang insidente na ito. Base po sa aming investigation, we can confirm na nangyari po itong incident na ito. Ginawa po ito ng isang operator mula sa nasabing third-party agency. And what we can say is we are very outraged po. Talaga pong hindi katanggap-tanggap itong ang behavior na ito dahil kami po bilang isang lending institution, hindi po namin tinotolerate ang ganitong klaseng malicious behavior, lalo-lalo na po sa mga third-party agency. At even po sa aming mga sariling empleyado, hindi po namin tinotolerate ang ganitong behavior. Salamat naman at sinabi niyo. Pero mas maganda siguro pag-usapan ho muna natin. Lahat ho nanonood ho sa atin sa iba yung dagat, mga OFW na kung minsan nalalagay sa alanganin din, nangungutang, at sa iba pa ho sa Luzon, Visayas at Mindanao, may mga pamantayan ho pangongolekta. FYI lang ho for your information. Ang isang tao maaring hindi pwede makapagbayad kapag namatayan, nawala ng trabaho, nagkasakit, or anumang bagay, nasira yung kanilang pagsasama sa kanilang sa pamamahay. Ito yung mga dahilan na kung minsan ay dapat makita natin. Ganon din sa standard sa Estados Unidos. Sir, sa susunod ho siguro, itong inyong collection agency na nag-i-employ ho ng mga tactic na intimidation, coercion, shame campaign na ginagawa, hindi ho maganda. Kaya kung ito'y pag-amin nyo sa amin na hindi na ho kami magsasabi pa, siguro ay tuwirin nyo na lang ho yung inyong itong agency ninyo na kung maaari, mag-ingat ho tayo kumuha sa mga serbisyo ng collection agency, sir. Totoo po yung sinabi ninyo. In fact, may batas po tayo na nagsasabi na hindi pwedeng gawin ng ganitong klaseng behavior na magpapanggap ka bilang abogado, magpapanggap ka bilang pulis. Ito po ay may na pinagbabawal ng ating batas. Kaya naman po talagang kami ay naapektuhan. Kami ay very upset na ito ay nangyari. Ngunit gusto po namin kayong bigyan ng magandang update dahil as of this morning po,
sinuspindi na po ang lahat ng collection services ng agency na ito para sa home credit. Pero sir, sa amin na lang, ganito na lang, total lamang gumawa na kayo ng hakbang at we don't have to do anything at kayo na ho mismo, you're doing corrective action. Sir, baka sakaling mabigyan ho natin ng magandang terms, ito hong nangutang sa inyo. Restructuring. Medyo magandahan ho natin yung siguro kanyang credit o ano man yung terms na pag-uusapan ninyo. Ipadala ho namin sa inyo. Kasi willing ka naman makipag-ayos. Ano ba ang naging dahilan? Bakit nagka-problema tayo? Nalugi po kasi yung party needs ko, sir. Kaya po hindi po ako nakapag... Okay, sige. Sir, baka siguro, ayaw na namin ng himasok at first outrage din ho ako. Pero marinig ko lang ho sa inyo, it's comforting to know na hindi nyo kinokondone to. Pwede ho ba, sir, with due respect, yes, papakausap po namin sa inyo nagre-reklamo at medyo kayo na lang ho siguro gumawa ng hakbang, lalabas ho muna kami, we will give you enough space, total willing naman makipag-settle din ng ungutang, kayo naman conservative enough. I don't think na we have to do any, we have to take any action. So, bibigay kami ng espasyo at siguro naman, sir, malalaman na rin namin sa nagko-complain na sa inyo rin dahil may utang naman siya. Alam ko naman, sir, ang utang ay talagang dapat bayaran. Responsibilidad. Responsibilidad yan. At willing naman ho yung party rito. Baka magbigyan ng konting konsiderasyon lang, sir. In fact, we welcome that and nagpapasalamat po kami kay Ma'am Josan dahil binring up niya po itong issue na ito at pati na rin po yung kanyang difficulties because on our part naman po, kami sa home credit, we encourage people or customers na may financial difficulties or iba pang mga extraordinary situations sa pinagdadaanan na lumapit lang sa amin at mag-reach out sa amin. Total, ang aming pong hotline ay maaari nilang tawagan. At pwede po natin pag-usapan kung yung mga difficulties na kanilang pinagdadaanan. Gagawan po natin ng solusyon. Sana ho, sir, kapareho ho ninyong ibang nagpapautang na rin at medyo makatao, nakakaintindi ho sa mga kaparehong sitwasyon ho nito. So hindi na ho namin papahabain pa. At from your end, siguro ho, parang mukhang makapag-ayos naman, siguro kaya nyo nung gumawa ng hakbang na lang. Didistansya ho muna kami, I'll give you enough space. Salamat po. Salamat din pa rin po dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon dito sa inyong programa para po ma-air po namin ang aming panig at rest assured po na kami patuloy na makikipag-unayan kay Miss Josan para po aming ma-discuss pa po in greater detail ang kanyang account. Yun ho ang aming saysay ho na programang Kilos Pronto, serbisyo publiko. Pag-ayusin ho hindi naman ho puro tapang dito, hindi naman ho puro bruskuhan. Pag nakita ho namin ang both parties, sincere at medyo gustong makipag-ayos, binibigyan ho namin espasyo at bilang respect. Jerome, I will take your word for it. At sasamahan na ho namin yung nagreklamo at we'll just monitor na yung progress nito and I hope everything comes up well. Yes, sir. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Jerome. Well, kung ganyan ba naman, Lex, yung nakakausap natin, kami ho, hindi kami mahirap kausapin. Kaya hindi naman namin sinisiraan yung home credit. Tuloy pa rin ho kayo makipag-negotiate sa kanila. Ayos yan ho yan. Lalo na si Jerome, kausapin ho ninyo yan. Ang atin lang is to understand. Huwag niyo pong takutin ang mga kliyente ho ninyo. Buti nga lang, ganyan. Yung iba pa nga sabi, ibenta mo sarili mo. Naku po. Hindi, mag-ano ka na, maging popo ka na para makabayad ka. May mga ganun, Mas grabe yun. Pero huwag naman tayo humantong ng ganun, Okay? Kawawa naman. Sasamahan ka. Josan, ayos. Okay, ito Fran. Yung isa pong lola na pumunta ho sa amin pong tanggapan dahil po dun po sa Sing Sing na naisanlaho ng kanya pong kapatid. Alam nyo na po ang update? Ito ho, may magandang balita kami dyan. Mahigit isang taon na nang pumanaw ang kapatid ni Lola Estela Castillo na si Lola Waning. Huli na nang malaman nilang nakasangla pala ang pinakaiingatan nitong Sing Sing. Sinubukan daw nilang tubusin ito sa pawn shop pero tila ibinaon na raw ito sa hukay ng sanglaan. Sing Sing ni Lola hindi matubos-tubos sa pinagsanlaan. Ang mga kaanak ay natatakot ngayon na baka maisama sa auction ang Sing Sing. Dahil sa takot na hindi na ito makuha, kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa regional manager ng M. Luwilier Pawn Shop kung saan ito isinangla ni Lola Waning. Gusto lang po malinawan natin kung may babalik po kasi ready naman si ma'am, babayaran yung utang ng kapatid niya dyan sa inyo. So, ibibigay po. Wala naman po kaming interest na hindi po ibigay ang item niya dahil gusto nga po namin na
na matubos po yung mga nakasanla sa amin. Perfect. Okay. Alright, sir. So, ganito lang po. Bukas po, sasamahan namin si Ma'am Estela sa inyo. Pwede po ba? Doon sa Sanglaan? Pwede po. Okay. Sige, sir. Biyernes sa 4 ng Agosto, personal naming sinamahan si Lola Estela sa M. Luwilier sa lungsod ng Quezon upang tubusin ang isinanlang singsing. Kilos prontong inasikaso ng pawn shop ang balanseng kailangan pambayaran ni Lola Estela. At ng araw ding yun, naibigay ang singsing ni Lola Waning. Ako, 10 ng aking mga pamilya ay nagpapasalamat kay Sir Ben, Erwin, Alex, kasama na ang kanyang mga staff sa tulong na ibinigay sa akin. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. April Joy Barit, 21 taong gulang, huling nakita sa San Vicente, Binyan, Laguna, may sakit itong bipolar. Makipag-ugnayan sa numerong 0926-804-9097. Joran Tagle, 6 taong gulang, nakatira sa Muntinlupa City. Makipag-ugnayan lamang sa numerong 0912-171-1725. Shaki Nushuba Hamshani, 19 na taong gulang, huling nakita noong 6 ng Hunyo. Makipag-ugnayan kay Kindar Jamsani sa mga numerong 0936-896-2717 o di kaya sa 397-9781. Okay, tuloy-tuloy ho ang ating serbisyo publiko dito ho sa Kilos Pronto. Empleyado ng Sion Primo Incorporated sumisigaw ng hustisya. Pamura ng kumpanya dapat raw sumunod sa desisyon ng NLRC. Desyembre noong nakaraang taon, nang lumabas ang desisyon ng NLRC sa mga kasong illegal dismissal, underpayment of wages at non-payment of 13th month pay, night shift differential and other benefits na isinampa ni Jeffrey Siping at 4 itong kasamahan kontra sa kumpanya Sion Primo Incorporated. Ang grupo ni Jeffrey ay mga waiter at bartender ng Sion Primo Incorporated sa Dulce Super Club. Base sa desisyon, kinakailangan magbayad ang kumpanya ng mahigit 1 milyong piso sa grupo ni Jeffrey Siping. Nitong Hulyo, ngayong taon, nag-file sila ng motion for implementation of resolution, pero ang problema, wala daw natatanggap ng kopya ng desisyon ng kumpanya. Ngayong buwan, dinala ng sheriff ang order ng NLRC, pero ito hindi tinanggap ng kumpanya. Ang takot ng grupo ngayon, baka hindi na nila makuhang dapat na kabayaran para sa kanila dahil ang Dulce Super Club ay pinalitan na ng pangalan Prime Super Club. Wow. Ay, nagbago sila. Nagbago. No? Kasama natin ngayon sina Jeffrey Siping, RJ. Okay, at Pedacio at Mary J. Mangyao. Okay, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Okay, linawin natin. Ito'y sinabi mo kanina, nag-aalok sila. Yes, boss. Nag-aalok na ibalik kayo sa trabaho. Yes, sir. At pag nag-hearing doon, hindi nagpapakita. Wala po. Anong sinasabi nitong mga nasa NLRC naman? Depende daw sa amin. Tinanong kami, pero ang... So parang sinasabi ng NLRC, nasa sa inyo kung tatanggapin nyo, hindi, or binibigyan kayo ng parang puwang na mag-usap. Yes, sir. Okay. So, ibig sabihin, at this point, na parang sa inyo, parang
Anong tingin nyo? Ayaw makipag-ayos? Ayaw ho, parang tinatakasan. Parang sa amin sa tingin. Pero sabi nyo, paano mo nasabi na at the same time na para naman sila inaalokay na bumalik sa trabaho? Sir, kasi inantay pa nila yung decision bago sila nag-offer. Pero bago pa lang kami mag-file, kung ibabalik kami, ibabalik talaga kami. Kaya lang, bakit po inantay yung decision? Alright, sige. Okay, dyan muna. Okay. Bigyan natin ng linaw issue ito. Makakausap natin si Dwight Yebes, ang manager ng Sion Primo Incorporated. Magandang hapon, Mr. Yebes. Mr. Yebes? Hello, Mr. Yebes. Magandang hapon. Okay. Hello, Mr. Yebes. Okay, Mr. Yebes, magandang hapon. Si Ben Tulfo Huto, kasama si Alex Santos. Live ho tayo sa PTV4. Kilos pronto ho kay itong programa na to. Sir, kami ho'y magtatanong lamang sa inyo, Mr. Yebes. Ano hong situation dito sa mga... Binaba na tayo ng putok sa buho na tong kumag na to eh. Ayaw makipag-usap. So, ganito na lang. Okay. LRC na tayo. Parang umurong ata yung yagbols itong si Yebes. Alam niya may kasalanan siya. Makikita mo pag umurong yung yagbols, ang umabot sa lalamunan. Kaya nakakita ka ba ng yagbols na umakyat sa lalamunan? Mario, yun si Yebes. Tumutunog na. Okay, ito, titingnan natin to. Para matulungan ang grupo, makakausap naman natin ngayon si Belen Nicasio, ang head ng Sena Unit ng NLRC. Magandang hapon po, Miss Belen. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Tulfo. Okay, ma'am. Okay, kami ho, dediretso rito. Ilalapit ho sana namin dito yung kaso ho ng mga empleyado ho nitong sila Mr. Sion Primo Incorporated. Parang binabaliwala ho ng kumpanya ho, Sion Primo Incorporated. Parang nagbigay na ho ata kayo ng parang order dito, kaya lang parang hindi ho tinatanggap ho ng Sion Primo Incorporated. Ano ho mga gagawa ho natin dito sa mga empleyado na pumunta ho sa amin para humingi ho ng tulong kasi parang binabaliwala ho atang utos ng NLRC at parang niloloko ho sila kung minsan nag-aalok na ibalik sila sa trabaho. Eto, tinawagan ho namin. Kumuyuso yung kanyang yagbols, binabaan ho kami ng telepono. Opo. So, meron na pong order ang NLRC? Yes. Ang order ho rito, babayaran nababayaran ho ng 1 milyon itong mga waiter at mga empleyado ho ng Sion Primo Incorporated. Mga ano ho sila, mga waiter ho sila, mga grupo. Ma'am, ayaw ho. Bakit hindi pa ho maipa-execute yan? Problema ho, yung bailiff ho ninyo kasi parang dating, pag tuwing isa-serve ata, wala doon. Ayaw tanggapin. Parang sinabi, pag merong, parang ganito ho sinasabi, pag dumating dyan ang NLRC, sabihin nyo, wag nyo tanggapin. Yun. Wag nyo tanggapin. May instruction ho sila Magugulang ho itong mga kulokoy na to, pero kumukuyos yung mga yagbols Ano ho magagawa natin, ma'am? Po. Unang-una po, kailangan muna makipagtulungan sila sa kanilang abogado, yung mga complainants po natin. Yung abogado po nila, dapat alam po yung action na gagawin. Ano po? Mag-file na po ng motions for the execution of order or judgment. Okay. Meron na ho. Meron na po na may judgment na ho na nag-file na rin ho sila. Nag-file na ho sila. Last July ho, ngayong taon. Unless ho siguro kung nasa korte na ho, final executory na ho to, talagang mahihilain na ho siguro. Lahat ho na mahila doon na gawing blanco na ho. Kung met na po motion for the execution, kailangan na po nila makipag-coordinate kasi naka-assign kung sa labor arbiter natin. Okay, ma'am, ganito na lang ma'am, para medyo alam ko naman, procedural as. Can we help them na babalik ho, sasamahan ho namin para ma-execute na lang ho kung ano yung mga bagay, kung meron pagkukulang man ay ayaw ho namin magtuturo ng sisi kung saan. Can we help them? Para na lang from your end na masamahan na lang ho natin at makita ho nila talagang yes, sir. No nonsense ho ang inyong desisyon dito, dapat respetuhin. Mas mabuti pa ho, papuntahin niyo na lang po sa NLRC para maging malinaw po yung aming pag-uusap. So, ma'am, hahanapin ho namin kayo from your end. Makakatulong ho kayo. Tutulungan na lang ho natin. Yes, sir. Alright. Okay. Maraming salamat, ma'am. Bukas na bukas ay kasasamahan namin. Wala na naman po. Sige po. Alright. Ganun na lang ang gagawin natin. Tingnan natin ngayon kung may pangil ang NLRC. Kaya lang,
Nakakita ng kakalansingan ng bombolyos ng mga putok sa ulo, si Eves. Natakot. Yung NLRC nga, natatakot sila eh. Tayo pa kaya? Mas lalo silang takot ngayon. Palagay ko naipot sa kalsunsilyo yung si Malamang. Eves. Dito tayo, kambyo tayo sa kabi-kabilahong clearing operations ngayon po na isinasagawa ho ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Nakalampas ata ho sa kanila pong paningin ito pong kalye sa may Kamuning sa lungsod ng Quezon. Ano bang birtud meron dyan yung mga may-ari na masasakyan? Ha? Panoorin po natin to. Mistulang parking lot ang makitid na kalye ng K4 sa Barangay Kamuning, Quezon City. Sa liit ng kalye, magkabilaan pa ang parking ng mga sasakyan. Bumper to bumper nakahilera ang mga auto. Ang problema, hirap ang mga motorista sa pagdaan sa kalyeng ito. At sa pagratsyada ng kilos pronto sa lugar, ganitong senaryo rin ang napasadahan ng aming kamera sa K5th Street. Ang kakapal din ng mukha ng mga may-ari ng mga sasakyang ito. Ang kalsada na para sa lahat, hindi na mapakinabangan ng maayos. Sa pamunuan ng Barangay Hall ng Kamuning, mga sir, paki-aksyonan nga ito. Okay mga ka-KP, sinubukan po namin tawagan po ang head po ng Traffic Division po ng MMDA na si Ginoong Bong Nebriha. Pero hindi ho sumasagot. Ito na, nasa linya na. Okay. Sir Bong, magandang hapon po sa inyo, sir. Sir Bong, Sir Bong. Ito, sumasagot to. Siguro. Sir Bong Nebriha. Pwede na balikan siguro natin to. Wala. Naputol. Babalikan na natin. Madali naman aksyonan ho yan ng MMDA. Ayan na. Okay. Sir Bong Nebriha, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon, Sir Ben. Si Alex po to at si Sir Ben, nakasama ho natin. Okay, Sir Bong, ito pong sa kalsada ho, dyan po sa Fifth Street, dyan po sa Kamuning. Mukhang hindi yata ho, wala ho yatang pinapansin ho silang mga towing services at mga MMDA daw ho dyan. Kita nyo naman ho, magkabilaan pong kalye ho, talagang pinaparadahan ho na, wala na ho makakadaan na sasakyan ho dyan. Paano natin gagawin ito, sir? Okay, Ford. Sir, pakiulit lang, magulo po yung linya natin, sir. Pasensya na. Ay, magulo po ba? Ito po'y sa Kamuning area po, sa K5th Street po at ilang pa mga kalye ho dyan. Nagdo-double parking ho sila. Meron na ho ba tayong team na pumunta ho dyan sa lugar para mapakiusapan ho sila na pwede maghanap kayo ng paradahan? Sir, pasensya na, sir. Hindi ko maintindihan. Wala talaga. Hindi ko tayo marinig. Tawagan nyo na lang ulit, tapos babalikan na natin si Sir Bong. Okay. Alam ko naman itong grupo ng mabilis yan. Mabilis sila. Lalo-lalo dun sa Lasal. Malaking parking Lasal. Nagkanda-bookingan doon. Siguro, i-relay na lang siguro natin sa kanya. Okay. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Francisco Bacarisas, 62 taong gulang, tubong Carigara, Leyte. Nakita siya sa Cainta, Rizal at nasa pangangalaga ng Uplift Community Development Incorporated tahanang Balik-Alay. Kung sino man ang makakita kay Francisco, makipag-ugnayan lamang sa mga numerong 475-6418 o di kaya 0912-712-6439 o 0999-593-5622. Gonzalo Ricarte, 35 taong gulang. Makipag-ugnayan lamang kay Teresita Ravida sa mga numerong ito, 0916-255-3713. Josephine Cadena, 37 taong gulang at Jazel Cadena, 6 na taong gulang.
makipag-ugnayan sa numerong 0929-642-0724 o di kaya sa 0956-831-0636. Okay, nababalik po ang Kilos Pronto. Sumbong Promdi ho tayo, proyektong pabahay ng National Housing Authority o NHA. Diyan ho sa probinsya ng Laguna, 1 taon na pong lubog sa baha. Abay, wala bang ginawa dito ang lokal ng gobyerno? Ito po, panoorin ho ninyo. Umulan man o umaraw, lubog pa rin sila sa baha. Ito ang 1 taon ng problema ng mga residente ng Phase 3 at Phase 5 ng Southfield Barangay Puok sa Santa Rosa, Laguna. Makikita sa video at larawang ipinadala sa Kilos Pronto ng isang concerned citizen ang epekto na hindi humuhupang baha sa kanilang lugar. Kinakailangan pa raw nilang magsuot ng bota tuwing lalabas ng kalsada. May ilang residente na rin ang nagkakasakit ng dengue dahil sa pinamahayan na rin ito ng lamok ang mga naiipong tubig baha. Mula raw kasi na ipagawa ang drainage sa lugar, nanatili na silang lubog pa rin sa baha. Isinanggunin na rin nila ito sa kapitan ng barangay pero ang sagot sa kanila, wala na raw itong pag-asa. Pero mga residente naniniwalang aahon din sila sa pagkakalubog kung may Kilos Prontong aaksyon. At dahil ito nga ho ay proyekto ho ng NHA o National Housing Authority, kausapin ho natin si Engineer Raymond Abad, ang Division Manager po ng NHA Laguna Project, para ho matugunan po ang issue nito kung kakayanin ho nila. Sir Raymond, magandang hapon po sa inyo, Engineer. Magandang hapon po. Opo, si Alex Santos po to, kasama ko po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo, sir, sa PTV. Ang Kilos Pronto pong programa ho natin. Sir, tama po ba? Kino-confirm mo ninyo talaga hong proyekto ho ninyo ito? At bakit po nagkaganon? 1 taon na hong wala hong paghupa ng tubig baha ho dyan, sir? Proyekto po ng National Housing Authority po yan. Opo. At ang ginagawa po ng NHA, pag natapos na po yung proyekto, ang ginagawa po namin kasi hindi namin po mahabang ma-maintain po yung mga facilities ay tine-turn over po namin sa local government. Na-turn over na ho ninyo? Oho. So nasa, ang kasagutan ho dito ngayon ay nasa Santa Rosa government po ngayon, local government, sir? Bali po, na-accept na po ng local government unit po yung mga roads, drainage po. Yeah. Pero nung ginawa ho niyo pong proyekto, sir, tama naman po lahat ng mga drainage, kompleto ho ang lagusan ng tubig. Wala ho tayong problema ho doon, sir? Opo, sir. Kompleto po ng facilities nung ginawa po namin ayon sa kahilingan po ng dati pong mayor ng Santa Rosa na si Mayor Arlene. Si Arlene po dati ho. Pero may bago na ho tayong mayor. Okay, Engineer, thank you so much po for your time. At least nalinawan ho na galing po sa inyong proyekto to at naipasa na ho ninyo sa local government ng Santa Rosa. Thank you so much po, Engineer. Okay, makakausap naman ho natin sa linya si Mayor Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna. Mayor Dan, magandang hapon po. Mayor Fernandez, magandang hapon po sa inyo, sir. Wala pa? Nawala si Mayor Dan Fernandez. So, siya pong kasalukuyan lumalabas mayor na sa lokal na pamahalaan. Yes. Kapag na-turnover na, dapat ang magsusupervise ito, ang local government. Okay. Mayor Dan, magandang hapon po sa inyo, sir. Mayor Dan? Mayor, magandang hapon po. Medyo mahina yung signal ni sir. Mayor Fernandez? Narinig ba tayo? Hello? Hello, Mayor Fernandez. Magandang hapon po. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto, Hello? PTV. Hindi tayo naririnig. Paki-check na lang. Mayor Dan? Mayor Fernandez? Hindi tayo. Hindi tayo naririnig. Malabo. Sige, babalikan na ho natin yung issue yan. Okay, diretso naman tayo rito. Ito naman ang istorya ng isang nagnanasang manyakis na amo ng Arabo at ang kanyang itong punchline, kahit 10 minutes lang. Oh, grabe. 10 minutes lang ng kanyang pagnanasa at kamanyakan, kanyang bu. Kababayan natin sa Gaizan, Saudi Arabia, nagpapasaklolo sa Kilos Pronto. Kanyang sumbong hinaharas at niyayaya siya at pinagnanasahan siya na makipagtalik daw siya sa kanyang among lalaki. Nitong Abril lamang umalis ng bansa
Si Sheila de Gracia, pero hindi man siya nagtatagal. Gusto niya ng layasan ng amo niya dahil sa kamanyakan nito. Kapag umaalis ang among babae, madalas daw siyang ayain ng among lalaki na makipagtalik kahit 10 minutes lang. May oras pa, ano? Abay, talagang pag may pagkakataon din, uutusan siya ng among lalaki na pumasok sa kwarto upang maglinis. Habang nasa loob ng kwarto, ang amo ay nakatapis na ng tuwalya. Ay, ready na. Nagsabi pa raw itong si Sheila sa kanyang agency sa Aziza International Manpower Service. Pero ayon sa agency, nagmapatigas daw ang among lalaki ni Sheila na at ayaw siya bitawan. Ay, siyempre. Kawawa naman to. Sus Mariosep naman, ang hirap kaya ng sitwasyon na kung saan, parang wala kang choice dito, ano? So anyway, diretso na tayo rito para matulungan si Sheila, yung kawawang OFW natin, Lex, ano? Sa linya ho ng telepono si Miss Josephine Sanchez Tobia, Social Welfare Officer ng OWA. Ma'am, magandang hapon, Ma'am Josephine. Yes, good afternoon po, Mr. Tulfo. Okay. Sige, kasama ho natin si Alex, Ma'am. Ma'am, ito, kawawa naman itong isang OFW natin, nagsumbong na sa agency niya dahil yung kanyang among Arabo, pag wala yung kanyang among babae, pinagnanasahan ho, malikot ho, nakatapis na ng tuwalya, hinihiling ho kahit 10 minutes lang ang pakikipagtalik ng OFW natin. Kaya gusto nang umalis, kaya lang ayaw siyang bitiwan ng kanyang among lalaki. Ano ho magagawa ng ating OWA dito ho para sa ating OFW? Oo, unang-una, papatawag natin yung agency para malaman natin. Okay. Kung nasabihan na sila, bakit hindi pa sila umaksyon. But we will definitely call our welfare officers sa post para mapaalis na. Ma'am, sandali, Ma'am Josephine, ito, nasa linya ata natin, sa linya natin si Jen Kabunayan, welfare officer ng Aziza International Manpower. Ma'am Jen, magandang hapon. Hello po, magandang hapon po, Mr. Tulfo. Okay. Ma'am Jen, sa kabilang linya natin si Josephine Tobia sa OWA, no? Ma'am, ano bang gagawin natin dito sa pobreng OFW natin nagmamakaawang umalis na ayaw siyang bitiwan, si Sheila sa De Gracia at pinagnanasahan ng kanyang Arabong amo. Gusto makipagtalik sa kanya pag naglilinis ng kwarto, nitsyempohan yung misis wala at nakatapis na ng tuwalya. Gustong umalis. Ano matutulong natin dito? Actually, sir, nagkaroon na po ng ng police report po yung FRA namin or yung Saudi agency namin sa sa Saudi. Okay. And then po actually dating lang din po ng follow-up update namin today na yung worker po is nasa custody na po ng FRA namin. Ayun, okay. Nagawa nyo ng paraan? Opo, sir. Okay. Diyan ka lang sandali, Mama. Ma'am Josephine, nagawan daw nila ng paraan. Paano hong action ho nang magagawa rin ng OWA rito para makasiguro na hindi ho, baka tablahin ho itong pobreng OFW natin, ma'am? Oo, mabuti yun at nakapag-action ka agad yung PRA at FRA. Pero siguro, masabihan lang yung PRA natin na kung yung worker gusto niyang pumunta ng Philippine Embassy para dun sa shelter na lang, maghintay ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Gawin na lang para ma-secure yung bata at hindi siya nag-worry kasama ng pamilya niya. Okay. Nandiyan pa ba yung kasama natin sa si Jen nandiyan ka ba, Jen? Opo, nandito pa po. Okay, Jen, ito timeline siguro, timeline kung kailan. Anong timeline ho? Gaano kabilis natin matulungan, Jen, ang ating Actually, sir, ang alam ko po after nun, 'di ba po nakausap na yung employer and then yung po yung worker, ang gagawin po dyan, naantay na lang po natin yung processing po ng exit visa niya at saka po yung confirmation ng ticket. Okay, Ma'am Josephine, narinig nyo? Yeah, okay. Mas mabuti yun kung mapabilis yung kanyang pag-uwi. Kasi madali naman yan eh. Opo, ma'am. Okay. Maraming salamat sa inyong dalawa. Pero Ma'am Josephine, di pa tayo tapos, ano? Standby ka muna dyan. Isa pa. Okay. Lex. Sure. Okay. Isa pa ho tayong tulong OFW po tayo, ha? Kababayan po nating OFW sa Dammam, Saudi Arabia naman po to. Bugbog sarado raho sa inaalagaang bata ho na may autism. Tapos na raho ang kontrata nitong si Liza Abrencillo, pero ang amo niyang Arabo ayaw pa ho siyang pauwiin. Gusto na raw niyang umuwi ng Pilipinas dahil hindi na niya kinakaya ho ang mga hindi sinasadyang pananakit ho ng inaalagaan pong special child ng amo. Ang problema ngayon, hindi na raw niya makontak ito pong Real World Agency at ang Saveway International Manpower Services, ang dalawang ahensya pong humahawak po
sa kanya pong mga papeles. At narito po ang ipinadala pong reklamo ng ating pong kababayang OFW. Pakinggan natin. Ako ay malapit sa inyo, hindi ng tulong sa Quilos Punto. Sana makauwi na ako sa dahilan lang po na tapos naman na po ang kontata ko, kaso ayaw po akong pauwi na naman po kasi ang sabi po niya, hindi na po ako ang mag-decision sa pag-uwi ko. Ayun, at pinuntahan po ng Kilos Pronto ang opisina ho ng Real World Agency at yung Safeway International Manpower Services, pero ito po ang aming pong natuklasan. Yung Safeway po ba sarado? Tagal na yan, sir. Hindi ko na lang naabutan yan. 1 taon na ako dito. Pero marami na rin pumupunta dito na. Oo, na naghanap niyan. Wala na. Nako, Ma'am Josephine Tobia, narinig naman ho ninyo ang panawagan ng ating pong kababayan. At the same time, yung pong ginawa kong surveillance ho ng Kilos Pronto, mukhang sarado na ho itong 2 ahensya ho na umahawak ko dito po sa ating pong OFW, ma'am. Nako. Papahanap pa rin natin yan at the same time, sasabihan natin yung ating welfare officer sa overseas na i-check itong OFW natin para makaalis na siya sa kanyang kinalalagyan. Ma'am, parang meron ho nangyari siguro ho ditong parang job mismatch, ma'am, no? Dahil ang kanya pong application siguro is a domestic helper, kumbaga linis bahay lang. Pero ang problema ho, mahirap alagaan eh. Kailangan po ng tender loving care po ang mga special child po, ma'am, di ba? At saka talagang kailangan ng isang caregiver na ang specialization ay para sa mga ganyang klaseng ano tawag doon? Kondisyon no? ng isang pasyente. Maliwanag na violation yan ng kontrata. At saka talaga the fact na wawala na sila, dala-dalawa pa yung ahensya na yan, talagang may milagrong nangyayari. Papacheck na rin namin kasi yung mga pangalan rin naman ng mga taong involved dyan sa agency na yan. Matitrace naman. Matitrace naman, no. Anyway, kung wala ho itong 2 ahensya, siguro direkta na lang ho tayo sa OWA, ma'am, no? At makuha natin to, si Liz. Yeah, we will have it checked sa aming welfare officer. Okay, with that, Ma'am Josephine, thank you so much, ma'am, sa inyo pong tulong lagi ho dito po sa Kilos Pronto. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, balikan ho natin ang reklamo ng mga residente ng Phase 5, Barangay Pook, dyan ho sa Santa Rosa, Laguna. Yung pong matagal na hong lubog sa baha ang kanila pong barangay. Nasa linya ngayon po si Justin Ibanez ng Laguna Water. I'm sure baka meron siyang solusyon dito. Ginoon Justin, magandang umaga po. Apo, magandang umaga. Magandang hapon po. Magandang hapon po pala ho. Dustin, ano pwede ho natin tulong ho dito sa Barangay Pook? Alam ba ho ninyo problema ho nila na 1 year na daw hong binabahaw yung lugar? Yes sir, narinig nga po namin yung yung problema na yan ngayon. So ngayon po, pinapunta rin po namin dyan yung mga team namin para i-check kung meron nga po bang problema sa linya namin. So kung may problema man po, agad po namin sa solusyonan. Pero as per investigation na inquiry, wala pa naman po kami nakikitang posibleng dahilan mula sa N2 namin. So, ibig sabihin, walang link mga ganon. Po namin kung posible ba, meron nga po ba sa linya. Pero yun, kung sakaling man pong magkaroon or makita namin na meron, agad po namin itong solusyonin. Pero 1 year na kasi po to Sir Dustin Baka siguro may iba pang problema, baka yung drainage sa Lago, sir.
Posible rin sir posible rin po na may problema rin sa drainage. With regard naman po sa drainage, hindi naman po kami nakakabit dun sa drainage. Tama. Pero Local government pwede po po yun. namin, ngayon po, pwede po kami makipag-coordinate sa barangay Sige, sir. para magbigay din po ng assistance sa kanila. Sige po. Sir Dustin, thank you so much po for your time mo. At least magawa po natin action po yan. Thank you, sir. Okay, maraming salamat po. Yun. Pero ako, Lex, dapat ito'y nakaabot din kay Mayor. Yes. Kasi kahit na sabihin ng water, may engineering naman kayo dyan Tama. sa Laguna. Ano ba itong lugar? Santa Rosa? Santa Rosa. Santa Rosa. Si Mayor Dan Fernandez. Kung sakaling kayo nakikinig na nanonood, Mayor Dan Fernandez, with due respect, siguro, pasilip mo rin sa engineering mo. Yes. Para makita kung anong problema dyan. Hindi lang ituturo dun sa water. Tama. Di ba? Mayor Dan, kayo pa na may nahalal dyan. Bagong-bago kang mayor dyan, tapos wala kang gagawin. Ako po, nakakahiya ho yun. Gawa tayo ng action, sir. Oy, happy birthday ulit kay Tool Erwin, ha? Happy birthday, parang Erwin. Wala pa kayong special video ni Erwin dyan. At happy 92nd birthday rin po kay Lola Pelo from Morales family. At may nanonood sa atin from New York City, from the Apple City. Maaga, Si parehong oras Ernie natin. Panganiban. Oy, hello, Ernie. 6 o'clock in the morning doon. 6 in the morning, 6 in the evening. Director namin yan dati, si Ka Ernie, pati head ng engineering. Well, ang utang ay dapat bayaran nang hindi kayo ginigipit na mga putok sa buhong mga kolektor na hindi mo malaman kung kambing, hayop o tao ang estilo ng pag-koleksyon. Kaya kapag kayo'y nakilos pronto, kahit sino pa kayong Judas, Satanas, demonyo, kapag ang estilo ninyo nalantad dito, hindi kami magatubiling ilantad kayo. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at isyong kinakailangang solusyonan, ang serbisyo pampubliko dapat kilos pronto.